orihinal, walang malas na tao. Lahat ng tao ginawa ng Diyos na mabuti. Kaya lang, ang tao merong ginawa sa kanyang sarili. Basahin natin ang Ecclesiastes 7:29. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Ang lahat ng tao ginawa ng Diyos matuwid. Tingnan mo yung isang bata pagkapanganak. Ang bata kahit anong klaseng kulay, kahit anong itsura, pagkabata nakakatuwa eh. Ang bata malinis ang kalooban, walang masamang mata, walang masamang kamay ang bata. Basta ang bata lumabas sa bahay bata ng ina, matuwid yun. Sabi ng Haring Solomon, nakita ko na ginawa ng Diyos na matuwid ang tao. Lahat tayo mula sa pagkabata matuwid. Ngunit ang ginawa ng iba, nagsihanap sila ng maraming katha, maraming ilusyon, maraming kasinungalingan, hindi totoo. Kaya tayo sumasama ang tao. At pagka sumama na ang tao, malas talaga. Alam mo, malas yun. Yung taong hindi sumusunod na sa Diyos, sabi dun sa Kawikaan 3, ganito ang ating mababasa sa versikulo 33. Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Tamo, ang sumpa ng Diyos nasa bahay ng masama, yung malas. Ngunit ang pagpapala naman ng Diyos, yung blessing, yung swerte, ay nasa tahanan ng matuwid. Pagka matuwid ka sa Diyos, pagpapalaing ka niya. Ngayon, wag mo namang maisip sana, kapatid, ay ang pagpapala ay laging material na mayayaman ka, dahil kang pera, nakapalasyo ka, hindi ganon. Ang pagpapala ng Diyos hindi nasusukat sa mga bagay na material. Hindi rin naman nasusukat ang swerte sa mga bagay na material. Basahin natin ang Lucas, ganito ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa 12:15. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Ang sabi ng Panginoon, ang buhay ng tao hindi sa kasaganaan ng bagay na tinatangkilik niya. Hindi ko mo marami kang tangkilik o marami kang kayamanan, maswerte ka na. Yung iba, sinasabi nila yung swerte, inire-refer nila sa maraming pera, maraming kayamanan. Hindi nasusukat dun Marami kang ang pera, wala namang kapayapaan sa puso mo. Mas mabuti pa yung isang mahirap na wala namang problemang malalaki. Ang problema nga lang ng mahirap kung saan kukuha ng almusal at saka ng hapunan pero yung marami, mayayaman naman, ang problema mismo yung sarili nila. Merong hindi makatulog. Yung mahirap, pagod na pagod. Paghiga nung mahirap, naghihilik pa Basahin natin ang 5:12 ng Ecclesiastes. Ang tulog ng manggagawang tao ay mahimbing, maging siya'y kumain ng kaunti o marami. Ngunit ang kasaganaan ng yaman ay hindi magpapatulog sa kanya. Kita mo, yung tulog ng manggagawang tao, yung mahirap, mahimbing. Kahit konti lang ang kinain, kahit ang marami, mahimbing pa rin ang tulog ng manggagawang tao. Pero, yun ikang kasaganaan ng kayamanan, di magpapatulog sa kanya. Halimbawa, marami kang milyon sa kwarto mo, may kumaluskus lang na pusa, di ka na makatulog, akala mo nino-hold up ka na. Ganyan. Kaya alam mo yung swerte, hindi nasusukat yon sa dami ng kayamanan. Ang swerte yung taong kahit walang pera, mabait ang asawa, mabubuti ang mga anak, mabuti siyang tao, wala siyang mabibigat na sakit. Swerte yun. Pero mayaman ka nga, marami kang pambili ng gamot, may diabetes ka naman, di ka makakain ng ice cream, malas mo. At yun, ang nangyayari yun, karaniwan na sa mga taong masasama.